So yung number 3 natin na step, no, for our financial planning, ayan. So deciding on a time frame and a budget na tayo, no? So pag nag-decide tayo doon sa time frame natin, ayan, nilagay ko lang dito, no? Ay, hindi nagpakita yung panghuli. Sorry. Appreciating government mandated benefits. Doon sa baba ng OWA, dapat nandyan yung SUC, no? Yung mga state universities and colleges natin as another tool for us to help us in providing education for our children, no? So, yun yung isa sa mga gusto kong i-emphasize. Kasi ang nakalagay actually sa batas ay katulong natin ang gobyerno. Kasi ang nakalagay sa batas natin, family is the basic unit of society. And yung government natin is there to support, no? Our to support the family and provide free education for all. So actually very lucky tayo dito sa Pilipinas na libre na yung sa hanggang college education natin. And wala yan sa school, sa totoo lang, no? Nasa tao yan. Parang ano yan eh, si Pia Wurtzbach, for example, kahit pagsuotin mo siya ng sako, maganda pa rin siya, di ba? So, ganun din sa education. Kahit na ako, for example, kumari ako ay pinaaral ako sa whatever, tralala university or college dyan. I think I will still excel kasi tuturuan pa rin naman ako dyan at nasa sa akin pa rin yun eh, no? Na kung paano ako mag-excel at paano ako mag-aaral. Of course, hindi ko rin sinasabi na hindi nagma-matter ha. Of course, it matters kung saan tayo nag-aaral. Pero kung sa practical side lang, edi unahin nating mag-apply sa UP, PUP. O lalo ng mga sa PUP, ang happy ng mga graduates sa PUP ha, in fairness. So, maraming mga state colleges and universities na okay. I could say ano din, Isabela State University sa Norte, magaling din 'yan, no? So, wag natin silang babaliwalain at wag nating iisipin na private parate yung okay, no, for education. Okay? So, yan. Okay? And then, so yan, no? So pag nag-decide tayo ng ating ng ating time frame and budget. So for example, ito, mapagtapos ang mga anak, so lalagyan mo siya ng budget. Magkano yan? No? 1.2 million pesos ba? And then ano yung time frame? So mamaya siguro mag-zoom in ulit tayo kay JR ha. Tapos gawin natin mismo yung sa kanya, saan mga anak niya para maloka siya kung magkano yung kailangan niya. Magkano kailangan niyang ipunin, ano? Ganun din sa family vacation. Magkano ba yan? 100,000 pesos every 2 years, no? So, starting this year na ba yan, no? Ganun. So, yun yung mga titignan natin. Ako, for example, dun sa vacation nga, ang key dyan talaga ay, again, planning eh. Kami dala-dala ko lahat yan. 16 kaming family members at nagbabakasyon kami every year, no? In the past 4 years. Pero kunwari, pumunta kami ng Korea, 16 kami, 86,000 pesos lang binayaran ko Cebu Pacific Sale. Kasi talagang pagpaplanuhan mo na talaga siya para makamura ka, no? Wag yung kapag kunwari si JR gusto niya magbakasyon yung mga anak niya, pagbakasyonin mo kaya dun sa Taiwan, JR, magandang experience yon. Pag-ipunan mo, magkano lang yung maraming mga sale na Taiwan tickets. 'Di ba? Tapos mura naman sa Taiwan, hindi naman kamahalan. If they stay there for 1 week, oh my God, that would be such an experience to them. And hindi ko pa natatanong. Baka nagpunta naman na sila diyan. Hindi, kaplano din po. Plano pa lang din po. Ayan, JR. So at least na-affirm ka na pwede pala. Kasi pag ma-expose sila sa mga bagay na ganyan, no? Makita nila, ay, maunlad pala. Ito pala ang isang maunlad na bansa. At ito pala yung mga pwedeng options sa akin that will open the mind of the child, no? At madadala niya yan sa pag-aaral niya at sa paglaki niya. So pagplanuhan natin siya.
yung sa bahay, ganon. But when we do all of these things, no, when we write the budget and the time frame, we have to take a look at the impact of inflation, no? So, yung impact ng inflation kasi diyan, it reduces the purchasing power of our money over time. Ini-increase niya yung future costs and expenses, no, to maintain the lifestyle. At saka yung investment strategy mo dapat talaga ma-outpace niya yung inflation.